Sa susunod na Miyerkules na isasalang sa ikatlo at huling pagbasa ang death penalty bill sa mababang kapulungan. May mga pumupuna sa tila pagmamadali raw ng Kongreso na maibalik ang parusang bitay. Pero sa Senado, nasa committee level pa lang ang panukala at inaasahang magiging git-gitan ang botohan sa plenaryo. May report si Jam Sisante. Noong December 7, 2016 lang pumasa sa committee level sa Kamara ang death penalty bill. Wala pang 3 buwan, pumasa na ito sa ikalawang pagbasa sa plenaryo. Pero tila pinalab na muna bago ito lumusot. Mula kasi sa 21 krimen na sakop ng orihinal na bersyon, nilimitahan ito sa 4 sa substitute version. Hanggang sa mag-caucus ang House Supermajority nitong Lunes at napagkasundo ang limitahan na lang ito sa drug-related offenses. Kung nga ilang panukalang batas, inaabot ng taon bago maipasa sa Kongreso ang death penalty bill, tatalakayin na sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo. Ang Commission on Human Rights, kinababahala raw ang bilis ng pag-usad ng death penalty bill sa Kamara. Ipinagsawalang bahala raw ng Kamara ang mga argumento laban sa death penalty bill base sa ligang batas at sa international human rights law. Tila hindi rin daw napakinggan ang mga saloobin ng minorya tungkol sa panukala. Tingin din ni Vice President Leni Robredo na dating kongresista at tutol din sa death penalty bill, minadali ng Kamara ang proseso. Medyo nakakabahala, nakakalungkot. Parang masyadong minadali yung mga ebidensyang pinakita. Walang parang empirical data na ito binabago natin yung hindi lang yung batas pero yung paniniwala natin bilang isang bansa. Kapag natapos na ang ikatlong pagbasa sa Kamara, nasa Senado naman ang bola. Pero hanggang ngayon, nasa committee level pa lang ng Senado ang panukala. It has a chance. Close fight. I'm predicting maybe anywhere from 14 versus 10 or 10 versus 14, either way. Dating tutol sa Senate President Coco Pimentel sa pagbabalik ng death penalty. Pero ngayon, bukas na raw siya kung tulad ng sa Kamara ay lilimitahan ng mga krimeng sakop nito. Personal stand ko open. Marami nga nagsasabi doon na if you limit the number of crimes to 1, which we will consider as the most heinous as of the moment, then they are open to be convinced. Ganito rin ang pananaw ng ilan pang senador. There are senators who would want not to pass the death penalty. There are strong feelings about it. But for me, if it will be limited to drug lords, it will be okay with me. Kung tayo lang ang bansa na sa drugs hindi natin binibigyan ng ultimate punishment, pag-iisipan ko yun. Because unfair eh. Pag nahuli yung Pilipino doon, death penalty sila. Pag nahuli yung foreigner dito, hindi sila death penalty. Pero si Senador Bam Aquino, tutol sa death penalty dahil dehado raw dito ang mahihirap. Wala rin daw patunay na mabisang pangontra sa kriminalidad ang capital punishment. I'm really hoping na hindi ito maging politika lang. I'm hoping that people can vote across party lines, can vote with their conscience. Sa Camarines Sur, nagtipon-tipon ng ilang Katoliko para magprotesta laban sa death penalty. Nag-noise barrage naman ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University. Pabor naman si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta sa death penalty bill. Ito'y kahit pa noong 2004, isa siya sa mga kumumbinse sa Korte Suprema na huwag ipatupad ang parusang kamatayan sa 200 convict, bagay na kinatigan naman ng mataas na hukuman. Pero nagbago na ang pananaw ni Acosta at tingin niya napapanahon ng ibalik ang death penalty. Naisip ko na napakaraming heinous crime, extra heinous crime, parang lalong dumami yung mga bata, minamartilyo, 5 buwan, ginagahasa, pinapatay. Parang napapanahon ito na muling ibalik. Sinagot naman ng Malacanang ang ilang pumupuna na hindi isinama sa House version ng death penalty ang plunder at rape. Pero hindi pa naman kasi batas yun. It's only a bill. Meron pa namang Senate and assuming even maging batas yun, meron pang remedyo doon. You can always amend the law. Jam Sisante, GMA News.